Magandang hapon mga kababayan. Breaking news. Chavit Singson, binira ng binira itong si Pangulong Bongbong Marcos. Na sinabi pa niyang may sakit na daw itong si Alzheimer's disease. Naku po mga kababayan. Bakit kaya nasabi ni Chavit Singson na isang talagang masugid na kumbaga sanggang dikit ni BBM nung tumatakbo itong pagkapangulo. Bakit ngayon mga kababayan na tila po bumaliktad na po itong si Chavit Singson at binira na talaga itong si BBM mga kababayan. Ano ba ang dahilan? Bakit niya iniwan na ng tuluyan? Iniwan na ng lubusan si PBBM? Nako, ito po ang malupit na revelasyon ni Manong Chavit. Naglabas ng mabigat na dahilan mga kababayan. Rumurubrob na mga dahilan niya. Bakit niya iniwan itong si BBM na parang umiiyak na mga kababayan. Na parang sinasabi ni BBM, Manong Chavit, parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Si Chavit Singson mga kababayan, tinuldukan na ang pagiging magkaibigan nila. Nako po mga kababayan, isa pong revelasyon na ngayon nyo lang mapapanood sa ating YouTube channel. Matapang na binira ng binira ni Chavit Singson ito. Mga kababayan, ano ba ang dahilan niya? Naku po, malalaman nyo po mga kababayan. At kayo na po ang bahala kung ano po ang mga sari-saring reaction nyo. Bakit si Chavit Singson isinuko na ang bandila. Nasabi, ayaw ko na BBM. Tapos ka na sa akin. Ayaw na kita. Parang magjowa mga kababayan na nagkasawaan na po. Nung siguro wala nang pakinabang si Chavit Singson. Wala na. Parang magjowa. Nung wala na siyang mahita dito. Wala na. Yun ba ang ibig sabihin ni Chavit Singson mga kababayan? Malalim na dahilan mga kababayan, malalim na revelasyon. Kaya binira ng binira. Nakakala mo na bugbog ni Manny Pacman itong si BBM dito. Nagulat lahat ng taga-norte. Talagang bugbog sarado si BBM dito pag nalaman at napanood itong video natin. Chavit Singson na kilalang taga-suporta ng mga Marcos. Nagising na ng katotohanan na sinabi niya, ito na. Ang huling tulong ko sa mga Marcos. Naku po mga kababayan, ito na po. Hindi na natin patatagalin pa. Manong Chavit, ano ba ang dahilan mo? Bakit mo iniwan na si BBM itong barko niya? Iniwan mo na. Palubog na kasi ito. Naku mga kababayan, yun ba ang kanyang dahilan? Pakinggan po natin. Sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman nakiusap si Amy Marcos sa akin. Ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang may kilala. Hindi namin tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Sa isang panayam sa Bilyonaryo News Channel, ibinahagi ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang pagkarismaya matapos tulungan si Marcos Jr. Isa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya. Tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, all the leaders in the North, but I'll use your name because you are the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat.
So pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavez sa plan. Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa nang magpapile. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang Vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health. Pwede, small group. So, nag-ayos ako, being the President of the Mayors League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa mga yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For President. Sara, for President Hindi, okay lang yan ako. So, nakako naman si Bongbong mag-slide down. In the end, bakit hindi po nag-slide down si BBM? Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong. Sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayors League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laki tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No. Wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi. Marami rin hindi ko na makwento yung mga nangyari. So, ayaw na niya. So in the end? So kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo. Good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po, mga kababayan, grabe ang banat ni Manong Chavit. Talagang hindi na nakapagpigil ito. At nagsisi na sinuportahan si BBM. Nagkamali pala siya. Mr. Kalimot pala ito, mga kababayan. Ni tawag siguro wala dito. Ni hi ni ho wala na, mga kababayan. Di ba ang daming maraming tumulong dito kay BBM pero mga tinabla niya at talagang tinuklaw niya, mga kababayan. Tignan niyo mo yung iba. Si Mr. Kibuloy, si Apollo Kibuloy, si PRRD, si Sara Duterte. Mga kababayan, ito ang mga kasangkapan ni BBM para maging Pangulo. Pero sa kabila ng lahat ng mga pagtulong na ito, na wala namang hinihiling na kapalit, siguro palabra de honor na lang, mga kababayan. Ni hi ni ho, wala, mga kababayan. Yun ang ibig sabihin niya. Sabi ng iba, baka hindi nakapagbigyan niyan sa kanyang hiling. Baka may inihiling pero tinanggihan. Siguro hindi naman yan siguro, mga kababayan, hindi lang yan ang dahilan niya siguro, mga kababayan. Na kaya bumaliktad na ito dahil hindi nakapagbigyan sa kanyang hiling. Pero nakikita ko dito, mga kababayan, marami pong aspeto dito. Mukhang siguro si Chavit Singson naawa kay PRRD na nawalan ng karapatan, dinala sa ICC, mga kababayan, at doon ikinulong, na ngayon po butot balat na ito. At meron bang kahilingan, mga kababayan, na huling habilin ni Tatay Digong na pag namatay siya doon, i-cremate na lang siya at doon na lang siya mamalagi kung saan siya namatay. Nakakaiyak po, mga kababayan. Isa rin yan sa naging dahilan ni Chavit Singson siguro na wala pala itong BBM na ito. Bakit nagawa? Nagawa kay PRRD itong ganitong pangyayaring ito na dinala sa ICC. Di ba si Tatay Digong yung
naglagay sa tatay ni BBM doon sa libingan ng mga bayani. Di ba 30 years na hinarangan ng mga dilawan pinklawan itong pagpapalibing sa libingan ng mga bayani si Apo Lakay. Pero pagdating ni PRRD, isang araw lang mga kababayan sa kanyang pag-upo bilang Pangulo, walang naka-naka, nandun na agad sa libingan ng mga bayani. Pero anong ginawa mga kababayan? Nilapastangan ng mga Duterte. Hindi nakita ang mga ginawang kabutihan. Mga kababayan, kaya siguro si Chavit Singson, ay ayaw ko na sa iyo BBM. Tinabla mo ang aking kaibigan na si Duterte. Parang ganun mga kababayan sa pananaw ko ha. Siguro nakita ni Chavit Singson, siguro ibang dahilan na lang ito Itong sinabi niya, ginagamit yung mga helicopter ko, ako yung tumulong sa kanya, kasi ako yung presidente ng Mayor's League, hawak ko ang mga mayors, malaking bagay ito para matulungan ka maging Pangulo, di ba? Noon pala may usapan mga kababayan na Vice President pala itong si Bingbing tuloy ni Bongbong Marcos. Yun pala yung agreement dati na si Sara Duterte yung aangat at magi-slide si BBM. Yun nga lang, siguro lumaki ulo. Ayaw ko nang bumaba. Buti na lang hindi pumayag si Sara na magpangulo kasi pag pumayag si Sara talaga ang iboboto ng tao, mga kababayan. Kaya itong si Chavit Singson naglabas na ng sama ng loob, mga kababayan, na itong si BBM parang walang utang na loob, mga kababayan. Yan ang sinabi ni Chavit Singson. Siyempre, sinabi niya lahat Sinabi na ginagamit yung mga helicopter ko, yung mga ibig sabihin yung mga gamit niya, yung mga materyales para itong si BBM manalo. Ang laking bagay ni Chavit Siya ang humahawak sa mga mayor. Isipin mo mga kababayan, laking bagay ni Chavit. Sabi niya, nagkasakit na ng Alzheimer mula nang nanalo. Ni hay ni ho, wala na. Grabe mga kababayan sa politika, Talagang wala talagang permanenteng kaibigan. Walang permanenteng kaaway. Ngayon, talagang si Chavit Singson, dito na kay Sara Duterte. Kasi nakikita niya na talagang gusto talaga ng taong bayan. Itong si Sara Duterte, malakas talaga. Sinabi nga niya, ito talaga si Sara, number 1 ito na mananalo sa 2028 election. Nakikita ko yan sa aking mga panaginip at pangitain. Parang ganun mga kababayan Yan yung sarili kong reaksyon Parang nakikita ko si Sara Duterte na maging Pangulo. Iyan ang nakikita ko Inano ko lang yung reaksyon ni dito. Ano ba sabi niya? Kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Actually, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang may kilala. So ngayon po, ang support nyo, kung sakaling tumakbo si Vice President Sara sa 2028, will be with I will Vice support President. her. Nako po, mga kababayan, nakita nyo. So, suportahan ni Chavit Singson itong si Sara Duterte. Naku po mga kababayan, napakalaking bagay, napakalaking tao nitong Chavit Singson na ito. Bilyonaryo. Lahat na. Jet, eroplano, helicopter, mga sasakyang pandagat, may submarine, may missile. Naku, lahat na yata mga kababayan nandito kay Chavit Singson. Sobrang bilyon ng pera nito, mga kababayan. Kaya sabi niya, naku, ayaw ko na kay BBM. Nanalo lang. Nagkaroon na ng Alzheimer. Nagka-Alzheimer's na. Si Marcos Jr. Ni hay ni ho, wala na. Naku po mga kababayan.
Matindi po itong banat na ito ni Mr. Chavit Singson. Ano bang sabi ng mga netizen, mga kababayan? Magbasa tayo. Ang sabi ng mga netizen, check natin ha. Anong sabi ng mga netizen dito? Magugulat kayo, mga kababayan, kung anong comment dito ng mga netizen ha. Anong sabi ng mga netizen dito, mga kababayan? Nakakagulat, sabi niya. Nagkaroon na ng Alzheimer pala ito. Sabi niya mga kababayan So, ano masasabi niyo, mga kababayan? Bakit bumaliktad na ng tuluyan itong si Chavit Singson na talagang napakalapit kay Marcos Jr. ito, na talagang ginulat ang mga Ilocano. Chavit Singson, binira si BBM. Nako po, mga kababayan, malungkot si BBM ngayon. Isang malapit na kaibigan niya, iniwan na naman siya. Ito na ba ang simula ng pag-alis ng mga malalapit sa mga Marcos, mga kababayan? Ito na ba ang umpisa ng unti-unting pagkalusaw ng ice cream ni BBM? Tinanong siya, mga kababayan, sino ang susuportahan mo pagdating sa 2028? Sara Duterte ba? Siyempre, Sara Duterte ako. Sabi niyo, mga kababayan. Walang ibig sabihin, lakas ng loob niyang sinabi ito. So, suportahan ko si Sara Duterte hanggang sa huling hininga ko. Nako po, mga kababayan, ang tindi. Matindi ito, mga kababayan, ha? Ulitin ba natin anong sinabi ni Chavit Singson? Nako, iiyak si BBM dito, mga kababayan, kasi napakalaking tao nito. Ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang may kilala. Hindi namin tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. Sa isang panayam sa Bilyonaryo News Channel, ibinahagi ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang pagkarismaya matapos tulungan si Marcos Jr. Isa ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Sabi ko sa iyo Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency dahil dinaya lang, sabi niya. Tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako makapagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, all the leaders in the North, but I'll use your name because you are the president of the Mayor's League. Sige ako. Nimbita niya, dumating naman lahat. So, pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dinaya lang sabi niya. But Manong Chavit sa plan, Manong, can you tell us a plan? Kako, magpapile tayo for President, for Vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, mag-file tayo ng for President, wala pa nang magpapile. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang Vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. COVID. So, nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So, nag-ayos ako, being the President of the Mayor's League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So, nakilala si Bongbong sa yung mga mayors nga, paano si Sara? Then, nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For President, Sara for President hindi, okay lang yan ako. So, naka-ready naman, nakako naman si Bongbong mag-slide down. In the end, bakit hindi po nag-slide down si Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong dahil sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayor's League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laki tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong isang mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No. Wala nang pagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Bakit naman? Hindi. Marami rin hindi ko nang makwento yung mga nangyari. So, ayaw na niya. So in the end? So kako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo. Good for you.
tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Wala kaming, ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon O mga kababayan, ano masasabi nyo? Ako po, mga kababayan. Ano masasabi nyo kay BBM? May attitude ba ito, mga kababayan? Bakit hindi nag-i-stay ang kanyang mga kaibigan? Hindi nananatili ang kanyang mga kaibigan sa paligid? Bakit kaya, mga kababayan? Pag hindi pala nag-slide down si Sara Duterte, malamang si Sara Duterte ang Pangulo ngayon, Yung pala ang kwento doon, Kasi number 1 si Sara Duterte, Noon, kung hindi nag-step down si Sara Duterte at hindi nag-vice president at tumakbo bilang Pangulo, baka ang Pangulo natin si Sara Duterte at hindi si BBM, vice president ito, mga kababayan. O kayo humusga, ano masasabi nyo dito, mga kababayan ko? Sige, sabi nung mga hindi nakapagbigyan yan, kaya ganyan yan. Hindi napagbigyan sa kanyang kahilingan, kaya bumaliktad na. I doubt, mga kababayan. Merong malaking dahilan dito. Malamang sa mga naging desisyon ni BBM dito, mga kababayan. Yung mga naging desisyon niya na mali. Dito siguro natauhan itong si Chavit Singson, bakit ayaw na niyang suportahan itong mga Marcos na ito, mga kababayan. I-comment nyo po, i-react nyo, i-share nyo, i-subscribe nyo ang ating YouTube channel, mga kababayan. Kayo na po ang bahala na magkomento sa inyong mga sari-saring mga opinyon. Salamat po. Ako si The Wonder sa Philippines. Mabuhay.